Happy Sunday! Yung mga boses natin pang concert. Ayan. Happy Sunday po sa lahat. Batiin nyo naman yung katabi nyo. Happy Sunday, kapatid. Ayan. Tatanggap, sasalo tayo ng blessing today. Amen po ba? Ayan. Ang tema po ng ating February, ng buong GIL Church Worldwide, basahin nga po natin, sabay-sabay. Ready, go! Christ's love is the answer, building stronger relationship. Ayan. Kaya purihin ang Diyos dahil talagang sa kabuuan, no, Christ is the answer. Talagang ang Panginoong Yesus ang tanging sagot. Nung nakaraang Sunday po, no? Ay, nakaraang Sunday, tama. January pa naman last Sunday. No? Ay, ang title po ay Christ Sustenance, no? Yung provision ng Lord, pagpupuno ng Panginoon, ang talagang magpo-provide, magpupuno sa atin pong pangangailangan. Ngayon naman po, Christ's love is the answer. Totoo nga po na ang pag-ibig lamang ni Jesus, ang tanging sagot, lalo na po pag pinag-usapan ng relationship. Pagdating po ng February, medyo namumula na ang mga mataba. Yan, maraming nagsusuot ng red. Ayan. Sabi kasi nila, araw o buwan ng mga puso. Pero alam natin sa mga mananampalataya na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, bawat minuto, ang pintig ng puso na yan ay para kay Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Ang title po natin, Christ's love is the answer, the power to grasp Christ's love. Yan. The power to grasp Christ's love. In Ephesians chapter 3, verse 17 to 19, may Tagalog ba tayo dyan? Yan. Basa po tayo. Basta may lumabas na verse, babasa tayo kahit di ko kayo sabihang magbasa para walang matutulog. Ayan. Tsaka syempre yung power ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, bawat basa niyo yan, nagtatanim, nag-uugat po ang salita ng Diyos para tayo po ay baguhin. Amen? Ready? Go! Ephesians 3:17 to 19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Danangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo, hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Amen. Ito po, babasahin ko lang po no, yung nasa CEB translation. Sabi diyan, I ask that Christ will live in your hearts through faith as a result of having strong roots in love. I ask that you'll have the power to grasp love's width and length, height and depth, together with all the believers. And I ask you that you'll know the love of Christ is beyond knowledge, so that you will be filled entirely with the fullness of God. Ngayon pong umagang ito, no, gusto po nating hiramin, no, yung talata na yun, the power to grasp Christ's love. Ang Ephesians 3:17 to 19 ay makikita po natin dyan yung panalangin ni Pablo para po sa mga Kristiyanong taga-Efeso na bagamat ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi kayang abutin ng pag-iisip, hindi beyond man's knowledge, pero ang panalangin niya, mag-grasp, mahuli, mazis. Ano ba yun sa Tagalog? Parang madakma mo, no? Talagang hawakan mong maigi, no? Ang pag-ibig ni Kristo, ang lawak nito, ang lalim, ang haba, ang lapad, at ang taas nito upang ang bawat isa sa atin ay mapuno, magkaroon, makuha ang kapunuan ng Diyos. Ang mundo po ay laging, lalo na po nakapag, let's say sa social media, no? Talagang pag ang usapin ay patungkol sa pag-ibig,
Yan, patungkol sa relasyon, maraming interesado dyan, di ba? Kasi there is the universal search for love and fulfillment. From the moment we are born, we begin a lifelong search for love, belonging, and fulfillment. Di po ba? Ang baby, napapatahan yan kapag niyayakap, tinatapik. Di po ba? Maging ang mga taong galit, kumakalma kapag nakakaramdam na siya ay merong nag-aalo sa kanya. Di ba? May nagko-comfort. Ang bawat isa po sa atin, no, hanggat maaari ay kung pwede lang, hindi talaga kulangin pagdating sa belongingness and love. Ang mundong ito ay kulang, no? Iba, hinahanap nila yan sa mga romantic relationship, friendship, and family bonds. Pero ano't ano man, walang ibang makakapantay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil ang mundong ito, it is tainted by sin. Sa mundong ito, ang klase ng pag-ibig ay conditional. Ibig sabihin, meron ka munang gagawin or dapat may qualification ka, di ba? May kondisyon para ikaw ay mahalin ng iba. Ang pag-ibig na klase ng mundong ito is fragile and imperfect. Many have felt the pain of broken promises, betrayal, and rejection. Marami po sa atin, no? Hindi lang sa relasyong mag-asawa, mag-boyfriend, no? O girlfriend, kundi whatever relationship we are in, sa pamilya, anak, asawa, magkakapatid, di ba? Even sa extended family, sa mga magkakaibigan, dumadating yung punto na talagang nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mga betrayal, nagkakaroon ng mga rejections, mga broken promises, at nalulungkot tayo doon. The hard truth is, human love is not enough to satisfy the soul. Talagang tuloy-tuloy ang paghahanap ng tao sa totoong pag-ibig na kakasya, ano ba tawag dyan? Sasakto na magsasatisfy at sasabihin nilang, hindi na ako mangangailangan pa, hindi na ako maghahanap dahil makokontento siya sa klase ng pag-ibig. At ang tanging pag-ibig lamang na merong ganong katangian na pwedeng mag-satisfy sa atin ay hindi ang human love o the kind of love that this world gives, but it is the incomparable love of Christ. Kaya nga doon sa binasa natin kanina, no, ang prayer niya that you will know the love of Christ. Ang title nga natin that we should have the power to grasp na kapag ikaw ay lumalim, nag-ugat, pag ikaw ay naging established, no, yung verse pong ito, shinare ko po doon sa devotion namin, no, family devotion, kasi nakakatuwa si Lord. Pag nagbigay siya ng mga verses, merong paghahalintulad sa pagtatanim, yung ugat, di ba? May halintulad sa building, architecture, engineering, kasi may pundasyon, di po ba? Na kapag nag-ugat tayo at tumibay sa pagkakilala sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya, ay binibigyan tayo ng kapangyarihang hawakang maigi. Huwag nang pakawalan ang klase ng pag-ibig ng Panginoon. While human love may fail, the love of Jesus Christ never does. Amen? Nagfe-fail ang pag-ibig ng tao, ng mundong ito, pero ang pag-ibig ni Jesus, kailanman hindi yan magmamaliw. Hindi yan nagfe-fail. Because Christ's love is constant, unchanging, unconditional. It does not depend on our worthiness, but on His nature as God. Kaya sa klase po ng pag-ibig ng ating Panginoon, yung klase ng pag-ibig niya na kahit ang tao, ang pinakamasamang tao, basta tao naman masama, di po ba? Pinakamakatinding kasalanan, pinakamatinding sakit, sugat na meron ka, o pinakamatinding kasalanan na ikaw mismo hindi mo mapatawad ang sarili mo, o sa panahon na ang tao, ikaw mismo ay nasa matinding kadiliman at hindi ka na makaalis, yung pag-ibig ni Kristo ay higit ang lakas at kapangyarihan para pagalingin, para ikaw ay patawarin,
para ikaw ay bigyan ng kalayaan sa lahat ng klase ng kasalanan. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Kaya ngayong umaga po, we want to grasp the kind of love that Christ have. The 4 dimension, the breadth, the length, the depth, and the height. Okay po. Unang-una po, sige, doon na po tayo sa the breadth of Christ's love. Sabi po, sa binasa natin kanina, no? Doon sa Ephesians chapter 3, na binasa natin kanina, sabi diyan, upang malaman natin, sabi diyan, upang lubusan yung maunawaan kung gaano kalawak. Yan. Gaano nga ba kalawak o yung lapad o yung width ng pag-ibig ng Diyos? The breadth of Christ's love, a love that embraces all people. Na lahat ng tao, yung klase ng pag-ibig ni Kristo ay kayang yakapin, kaya niyang, talagang i-embrace sa kanyang malalaking mga kamay ang lahat ng tao. Sabi po ng John 3:16, ang paborito po nating verse, sabi po dyan, basa po tayo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Mali, buhay na walang hanggan. Nagsarili po ako ng translation. Yan. Alam niyo po, sa verse na paborito at puso ng Ebanghelyo ng Panginoon, ay makikita po natin yung lapad, lawak ng pag-ibig ng Panginoon. The breadth of Christ refers to how wide and inclusive, malapad, lahat kasali. No? Naalala ko kapag naglalaro kami nung araw, pag wala kang ambag sa laro, hindi ka kasali, di ba? Hindi ka pwede sumali. Pero nung mga bata tayo yon. Kahit naman ngayon, di ba? No? Kapag hindi tayo kasali, masama ang loob natin. No? Feel natin, bakit ba may kulang? Pero ang klase ng pag-ibig ng Diyos, it embraces all people. It is not restricted to any race, nationality, social status, or past mistakes. Naalala ko po, no, ang atin pong mission, ang MBB po ng JIL, to bring all people to the kingdom of the loving God, of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation. Walang itinatangi ang klase ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Ano man ang iyong lahi, Hudyo ka ba? Hentil ka ba? Tayo po mga hentil, di po ba? Dahil hindi naman tayo ipinanganak na Hudyo. No? Nationality, anumang bansa, anuman ang nationality mo, social status, mayaman ka ba, mahirap ka ba, or marami kang pangapalpak o mistakes or failures in your life. Hindi nagka-qualify ang Lord because the breadth of Christ's love, a love that embraces all people. His love is wide enough to embrace every person. Palagay niyo po ba, mahal ng Diyos ang mga mahihirap? Ang mga mayayaman? Kawawa namang maging mayaman, sabi nila. Di ba? Even the rich and the poor, kasali sa pag-ibig ng Panginoon. The righteous and the sinner. Sino po ba yung righteous? Kasi maraming sa Biblia, di ba? Yung mga reliyoso, di ba? Yung mga mabubuti naman sila. Di ba? Merong nagsasabi na, mabuti naman ako. Okay naman ako, hindi ako nang-aagrabyado ng kapwa. They consider themselves righteous. Mahal din ba sila ng Panginoon? Even the sinners, the broken and whole, even yung mga luhaan, even yung mga buo, even siya sabi nilang hindi, wala silang kailangan pa, kasama po kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Many people believe that love must be earned. Sabi nila, kasi nga ang mundo, ang kind of love ng mundo ay conditional. Kaya sabi nila, para ka mahalin ng iba, kailangan may mga quality ka, mapagbigay, mabait, no? Mapagparaya, no? Marami pang iba.
Akala nila sa kanilang mga mabubuting gawa ay doon lang sila pwedeng mahalin ng Panginoon. Sabi nga na Ephesians 2 verse 8 to 9, hindi sa ating sariling gawa, hindi sa ating kabutihan, hindi sa ating mga bagay na mga akala natin makakapaglapit sa Diyos, kundi dahil yan sa isang katotohanang mahal tayo ng Panginoon. Amen? That God only loves the good and the religious, hindi po yun. But Christ's love is for all humanity and no exemptions. No, yung mga Islam crosses cultural, social, and religious barriers. Bakit may ibang relihiyon ang sinasabi nila, yung mga nakalista lang doon, yung mga nakapasok lang doon, mga miyembro lang ang maliligtas. Malinaw naman ang sinabi ng John 3:16. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Amen po ba? Pero ang mga mananampalataya kay Jesus ang maliligtas. And the word is whosoever. Ibig sabihin, available to everyone. It is our choice. Pero yung offer, andyan yan para sa lahat. Amen po ba? The love of Christ is universal, regardless of who you are. Christ's love is so freely given. Kaya nga, God so loved the world. Hindi na po inisa-isa na ang mga puti lang, o ang mga black people hindi, o yung mga brown people hindi, o yellow people, hindi po. Walang tinatangi ang Diyos. Jesus came not only for the Jews, but also for the Gentiles, the outcasts, and the forgotten. His love is so broad that no one is beyond its reach. Amen po ba? Gaano ba kalawak yung pag-ibig ng Diyos? Pag sinabi natin gaano yung lawak, kasi kapag gumagamit ng yung mga mga phrase sa Bible na katulad yung word na so, no? For God so loved, no? Hindi na nila kasi ma-express pa. Yun na yung superlative, di ba? Hindi na ma-i-express pa kung kanino ba ipapantay, kanino ihahalin tulad. No, superlatives of the superlatives, ganong klase ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya kung gano ba kalawak, meron bang hindi kayang abutin ang pag-ibig ng Panginoon? Wala po. Di po ba? Amen po ba? Lahat kayang abutin ng pag-ibig ng ating Diyos. Kaya nga po, no, makikita po natin, kanina po yung nagamit na example, no, yung about the Good Samaritan. Doon sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Alam po natin yung kwento, no, that the Jewish man, naglalakad po siya, tapos inatake po siya ng mga kawatan, ng mga robbers, at binugbog, and halos about to die na po siya. Pagkatapos, nadaanan siya ng isang priest, o yung saserdote, sabihin natin sa panahon ngayon, namumuno ng simbahan, pero nung nakita siya, pumunta sa kabilang side. Di po ba? At ganun din ang isang Levites, no? Ang Levites yung nagtatrabaho sa temple, sabihin na nating church worker, o yung mga naglilingkod sa simbahan. Ayan. Nagganun din, nung nakita, no? Ay nag-iba ng landas, no? Hindi tinulungan, hindi pinuntahan. Pero may isang Samaritan. Hindi siya Hudyo. Half-half lang. Yan. No? Ang baga mistiso kung tawagin. At kaaway sila, no? Hindi sila not in good terms ng mga Hudyo, itong mga Samaritano. At dumaan siya. Kapag ko, businessman siya, no? Lagi siyang nadadaan sa lugar na yon. A person despised by Jews, no? Tinulungan niya yung lalaki, no? Ginamot niya yung mga sugat, nilagay niya sa kanyang sasakyan na donkey or kung ano man sasakyan niya, cared for him, dinala sa isang inn, tapos sinabihan yung may-ari ng tuluyan na yon na kung kulang pa, pakainin mo siya, kung kulang pa yung bibigay kong budget, pagbalik ko. Ibig sabihin, suki si kuya, no? Yung Samaritan doon, bibigay pa. Kung titingnan po natin, no, yung pag-iisip ng mga Levites, mga religyoso, mga taong simbahan, huwag na tayong lumayo, baka tayo din, namumuno ng simbahan, church worker, baka ganun din, di po ba, na nagtatangi tayo ng mga taong tutulungan,
mga taong papansinin. Di po ba? Sabi nga po ng isang mangangaral, no, yung Levites at yung priests, iniisip nila na nung dumaan sila, maraya lang iniisip nila, naku, anong mangyayari sa akin pag tinulungan ko to? Yan. Siguro iniisip nila, busy ako. Maaantala ako. Pwedeng sabihin nila, magagastusan ako pag tinulungan. No? Kaya ayoko nga nagsasabing mag-text ng kumusta ka na. Baka gano'n, no? O, kumusta ka na, sis? Baka may kasunod di ba? Baka gano'n, no? Pero yung Samaritan, ibang pag-iisip niya. Ang nasa isip niya, anong mangyayari sa taong ito pag hindi ko tinulungan. Amen? Katulad ng pag-ibig ng Panginoon, yung lapad, yung lawak na kanyang pag-ibig, hindi nagtatangi. Lahat na kayang abutin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. God's love crosses racial and cultural boundaries. God used the Samaritan to show that true love has no limits. Amen? Kaya kapag may mga pagkakataon na may mga pinapakita si Lord sa atin na pangangailangan ng iba, and I believe, di ba, may mga times na hindi naman dapat makarating sa'yo yung kaalaman na yun, di ba? Pero dahil nakarating sa'yo, maraming pamamaraan, manalangin para sa taong yon. Pwede kang tumulong, pinansyal para sa taong yon. Amen po ba? Pwede kang magbigay ng encouragement. Amen po ba? Hindi naman lahat ng tulong, pera lang. Di ba? Ay, kwento nga ng, di ba, yung kwento ba ni Sister Evelyn nakaraan, kahit anong niya, hindi nakikinig. Pero later on, no, na-comfort siya ng salita ng Diyos. Di po ba? Ganon din po, no, yung sample doon sa Jesus and the Samaritan woman. Alam natin yon, yung sa well, di ba? Nag-igib, tanghaling tapat, nag-stay muna si Jesus doon, yung mga kasamahan niya, bumili ng pagkain. Tapos, nandoon, may isang Samaritana, na Samaritan woman na iigib. That is in John chapter 4, verse 1 to 26. At kinausap siya ni Jesus. At sabi nga nung babae, anong business nating dalawa? Ba't pa tayo nag-uusap? Parang gano'n, na anong kinalaman mo? Kami, Samaritana ako. Parang gano'n sinasabi niya. Pero doon pa lang, no, pinapakita na po ni Jesus na yung klase ng kanyang pag-ibig. Lahat kayang sakupin. Amen po ba? And that woman is with a sinful past. Marami siyang naging asawa. At yung kinakasama niya at that time, hindi niya asawa. Alam ni Jesus yun. Pero hindi nagtangi si Jesus. Amen po ba? Ganun kalawak yung pag-ibig ng ating Panginoon because it embraces all people. Even the people of the sinful past. Even hindi niya kalahi. Di po ba? Yet Jesus showed her the love and offered her salvation. The encounter shows that Christ's love reaches those whose society rejects. Minsan tayo mapagtangi din, di po ba? Halimbawa, may nakita ka na kakaiba ang itsura. Nagdadalawang isip ka minsan nalapitan, kausapin, di po ba? Nandiyan po ba kayo? Siyempre, mapagtangi tayo minsan sa itsura, sa damit, di ba? Minsan, mas gusto nating lapitan yung maayos-ayos. Pero paano naman yung mga tao na wala nang tumatanggap sa kanila? At kung mapupunta sila sa ating simbahan at magkaroon tayo ng pagkakataon sa labas, ma-meet natin sila, bakit hindi natin ialok ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Si Billy Graham, no, noong 1950s and 1960s, nagpe-preach po siya. He is one of the greatest evangelists of his time. No, nung araw kasi, kapag may mga crusade pala, yung mga sikat na evangelist, magkahiwalay ang crusade sa mga puti at sa mga hindi puti. No? Pero siya po yung kauna-unahan na nagkaroon ng crusade na magkasama sa isang crusade, yung mga puti at yung mga hindi puti. Amen po ba? Doon pa lamang po, ini-illustrate that Christ's love knows no barrier. Sabi po ni Charles Spurgeon, the love of Christ knows no boundaries and His grace is wide enough to cover
every sin. Amen po ba? Ang pag-ibig ni Kristo, walang hadlang, walang mga pader, walang mga kung hanggang dito lang. Minsan may hangganan tayo, no? Lalo na kapag yung mga taong paulit-ulit na sakit ng ulo natin, hanggang santabong pasensya ka lang. Minsan ganon, sabi natin. O hanggang 3 beses ka lang na pwedeng magkamali. Minsan ganon po tayo. Pero ang klase ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, walang hanggan. Alam niyo po kung babalikan natin how wide is Christ's love. Ang tangin lang pong magandang magiging example po natin ay ang atin pong sarili. Di po ba? Di po ba? Kasi kapag tiningnan po natin ang ating sarili, hindi naman talaga rin tayo dapat kasama. Di ba? Kung ang klase ng pag-ibig ng Diyos ay may kondisyon o may qualification, bagsak na po tayo lahat doon. Di po ba? Naalala ko yung rich young man na lumapit kay Jesus. Tapos tinatanong niya, paano siya paghaharian ng Diyos. Pagkatapos sabi niya, sundin mo ang utos ng Panginoon. Sabi nung rich young man, ano po doon? Sinabi yung do not steal, do not murder, blah, blah, blah. You know, yung trabaho, yung responsibility towards men. Tapos sabi nung rich young man, nagawa ko na po yan lahat. Sabi niya ganon. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, no, benta mo ang iyong kayaman at sumunod ka sa akin. Kasi ang hindi na-mention doon, yung loving God. Loving God with all your heart and soul and mind. Tapos nung umuwi na yung rich young man, lugo. Kasi nga, dami niyang kayamanan, di ba? Sabi doon, because masyado siyang mayaman, hindi niya kayang ibigay. Tapos nagkaroon ng bulungan doon sa mga disciples. Sabi niya, ano ba yan? Parang ang hirap-hirap ng sumunod. Pinaparaphrase ko lang po. Sabi niya, parang iniisip nila, eto mayaman eh. Hindi pa makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paano na kami? Mahirap lang kami. Nakukuha po ba natin? Yung klase ng pag-ibig ng Panginoon, hindi nagtatangi, walang boundary, walang hangganan. Ang sabi ng John 3:16, yung pag-ibig niya sa lahat. At yung mga mananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. So paano po ito sa atin pong mga ginagawa? No, ma-realize po natin gaano tayo kamahal ng Panginoon at mahalin ang iba that are different from you. Kasi minsan sa simbahan nagtatangi din tayo. No, kung sinong gusto nating kausap, pag may makulit, Sisli ka, kung ako mausap dito. Di ba? O, ka, usapin mo nga to. Kasi, di ba, medyo, yun ang pag-pray po natin. Dapat yung yakap natin sa lahat, kasing lapad ng braso ng Lord. To love those people who are different from us. Amen po ba? Kaya po ba yun? Kapag nag-uumapaw ang pag-ibig ng Lord, ang bunga ng Santong Espiritu ay pag-ibig, kakayanin po yan. And of course, no, share the gospel with everyone. Don't assume that someone is too far gone for Jesus. Minsan iniisip din natin, ang sama na ng taong to, wag na nating sharean yan. Hindi na maliligtas yan. Ikaw nag-decide, no? Nag-decide ka ng kaligtasan sa tabi. Sobrang sama na to, hindi ko na to sharean. Wala na tong pag-asa. No? Hindi naman ikaw yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus. Sabi ng John 3:16 para sa lahat. So tayo po, dapat, wag tayong give up on someone. Amen po ba? Sino po ba yung gusto niyo nang mag-give up? Asawa niyo ba? No? O mga mahal natin sa buhay na pinagpe-pray nating ma-born again or anybody. Because Christ's love, yung width ng pag-ibig ng Panginoon, kayang yakapin ang lahat. Number 2, the length of Christ's love. The length of Christ's love, a love that lasts forever. Sabi po ng Jeremiah 31 verse 3, basa po, napakita ako sa kanila mula sa malayo, parang iba yan. 31 verse 3.
Sa akin kasi, I have loved thee with an everlasting life. Pakicheck na lang po. I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn with thee. Inibig kita ng walang katapusang pag-ibig, sabi po diyan sa Jeremiah 31 verse 3. The length of Christ's love refers to its eternal, unending nature. Gaano ba kahaba ang pag-ibig ng Diyos? Pag sinabi po natin yung haba ng pag-ibig ng Diyos, paano ba yun? Pag sinabing limitless, no? Kahaba, kasing haba ba yan ng EDSA? Tayo kasi may sukat lang di ba? Bibigyan kita ng isang ruler na pag-ibig. Hanggang dyan ka lang. Pag naubos yan, bibili ulit ako ng another ruler. Di ba? Minsan ganyan iniisip natin pero ang pag-ibig, ang haba ng pag-ibig ng Diyos, pag sinabing eternal, walang katapusan. Unending. Unlike human love which can fade or change or disappear, God's love is constant and everlasting. Tayo po talaga ang tao, maiksi, limitado, pumupusyaw ang pag-ibig. Di po ba? No? Lalo na kapag may mga issues na may problema sa pamilya, may sinasaktan, di ba? Di ba naman pupusyaw yung pag-ibig mo? Di ba? Yung mga battered wife, battered husband, o battered na mga bata. Yung hindi ka pa nga sinasaktan, umaayaw na Di po ba? Kaya yung iba, nagsusulong ng divorce. Kasi natulog sila, pagising nila. Di na pala kita love. Kasi pang isang araw lang yung 24 hours lang yung love ko. Sa ibang bansa nga, di ba? Drive-thru na lang yung drive-thru na lang yung divorce. Di po ba? Kaya nga kailangan po natin yung klase ng pag-ibig ng Panginoon. Dahil may tendency na ang pag-ibig ng tao, nagfe-fade, nagbabago, nawawala. Kaya kailangan natin yung klase ng haba ng pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig na nagtatagal pang walang hanggan. Amen? Many relationships in life are based on conditions. People love us as long as we meet their expectation. But God's love is not like that. He does not stop loving us when we sin, when we fail, or when we struggle. His love endures forever and is not based on what we do, but who He is. Hindi po natin maitatangi o maitatanggi o mayaalis ng ating Diyos ay puspos ng pag-ibig. Na siya mismo ay pag-ibig. Amen? Amen po ba? Kaya yung pag-ibig kahit sa panahon na tayo nagkasala, nagfe-fail, pumapalpak, may mga failure, may mga struggle, yung si Lord hindi tumitigil mahalin tayo. Amen po ba? Kaya nga may pagdidisiplina. Tama po ba? Kasi kahit pagpakalayo-layo ka, ako, danas na danas ko po yan no? Unang lagapak, sige pa rin. Tuloy pa rin, nalayo sa Panginoon. Pangalawa, siguro kailangan matinding lagapak. No? Minsan, di po ba? Kaya ang pagdidisiplina ng Panginoon ay ang pagpapakita niya lang po kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano niya tayo hinahabol. Amen po ba? Pakalayo-layo ka man, nahabulin at hahabulin ka ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi ganyan kahaba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi ka niya titigilang mahalin kahit ikaw ay nagkasala. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Baka may pagkakataon po na, na parang ayaw na natin, di po ba? Minsan pag may mga pina-follow up tayo, tapos lagi nilang sinasabi, pwede pa po ba kami dyan? Kasi tagal na namin di umatin. Di ba? Kasi nasa isip nila, layo-layo na nila. Hindi nila alam na mahaba ang pag-ibig ng Diyos. Dapat kasi rin, pahabain rin natin yung pag-ibig ng Lord sa buhay natin. Di po ba? Hindi rin tayo tumitigil mag-follow up. Hindi tayo tumitigil magpaalala sa kanila. Di po ba?
His love endures forever, and God's love is eternal because He Himself is eternal. His love is not based on our performance, but is unchanging nature and is covenant with us. Hindi po ito nangangahulugang, ay, mahal naman pala ako ni Lord kahit nagkakasala ako. Yung klase ng pagmamahal ng Panginoon ay pagmamahal ng katulad sa isang magulang. Walang magulang na hayaan kang, bala ka dyan, gumagawa ka ng kalokohan, gumagawa ka ng kasalanan na okay lang. Walang ganon. Dahil ang magulang, pag nakita niyang mali, dahil sa kanyang pagmamahal, merong pagtutuwid, merong pagpapaalala. At walang pagtutuwid na masarap sa una. Di po ba? Di po ba? Painful yan. Ng mga bata nga tayo eh. Uso pa yung palo eh. Ngayon ba, uso pa rin? Susumbong ka ng bata. Susumbong ka ng bata. Anong number yon, di ba? Pero di ba, makikita natin na may pain na rin ngayon kasi hindi nga lang physical, pero may mga tatanggalan ng time for this, no, kung ano mang bagay. Pero kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, mahal na mahal ka ng Panginoon, pero dapat ang pag-ibig na yon makita sa buhay po natin na totoo ang lawak at haba ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka mananatili sa mali. Hindi ka mananatili sa kasalanan. Di po ba? Amen po ba? Baka sabihin mo, sa haba ng pag-ibig ni Lord, putulin na nga natin. No? Hindi po yan napuputol. Hindi po yan nagmamaliw. Isang illustration po about the prodigal son. Yung prodigal son on Luke chapter 15, 11 to 32, ang kwento po yan, di ba? Merong isang lalaki, yung kanyang anak, ay sabi niya sa tatay niya, tay, gusto ko nang kunin yung mana ko. Dalawa sila eh. May panganay. Yung bunso, sabi, kukunin niya na yung pamana. Masakit yun sa tatay, di po ba? Kasi sa panahon noon, at hanggang ngayon rin naman, pinapractice, di po ba, na mapupunta lang ang mga mana pag patay na, di po ba? Eh buhay pa, hinihingi ni. O sige, binigay na. Okay, then pumunta siya sa isang lugar, nagpakaliwaliw siya ron, ubus niya ang pera. Hanggang doon sa lugar na yon, nagkaroon ng tagutom. At dahil tagutom, tagtuyot, wala na siyang makain, wala na rin siyang pera eh. Di ba? Wala na rin siyang kaibigan. Dahil ubus na yung pera niya hanggang madatnan niya ang kanyang sarili na namasukan, no, sa mag-aalaga ng baboy na ang kinakain niya na rin, pagkain ng mga baboy. Hanggang na-realize niya, kumakalamsik mura niya, sabi niya, dun sa tatay ko, yung mga servant, kumakain doon ng steak, di ba? Makain ng masarap, di ba? Ibig sabihin, bastante, may pagkain, kahit ano lang, kahit servant. Uuwi na ako. Sabi niya gano'n, na sabihin ko, pinapractice niya na eh, linya niya eh. Sabi niya, sabihin ko sa tatay ko na, kahit maging servant na lang ako, gutom eh. Di po ba? Ano pong nangyari? Nag-decision siya, lalakad siya. Paglakad niya, malayo pa lang. Silhouette lang. No? Parang anino, figure nung ano. Kikita na siya ng tatay niya. Guro, baka may point pa nga na parang gusto niya ng ano eh, pero kumakalamsik mura. No? Baka iniisip niya, tutuloy ba ako? Hindi. Malayo pa lang, nakita siya ng tatay niya. Hindi na siya inantay na makarating. Tinakbo na. Tumakbo na yung tatay niya. Kabisado ng tatay niya ang itsura niya, kahit malayo pa lang siya. At niyakap siya. At pagkatapos, sabi, bigyan siya, no, ng nagpa-party, binigyan ng coat, binigyan ng robe, binigyan ng singsing. At, kumbaga, yung gesture ng tatay na hindi siya tinatanggap bilang alipin. Tinanggap siya ulit bilang anak. Eh, sabi nga, ano raw yan eh, dapat nga raw hindi prodigal son, prodigal father. Di ba? Kasi kung dito sa mundong to, tigas ulo mo, diyan ka, magtiis ka, di ba? No? Parang naabuso, pero ganun pinakita po yung haba, di ba? Eh, buhay ka pa, parang gusto, patay ka na, nilustay kalahati ng pera mo and everything. Even though the son left, wasted his inheritance and lived his sin, the father never stopped loving him. Bakit?
Kasi laging nakatanaw yung tatay. Isipin mo, malamang, nung time na umalis yun, yung tatay laging nakatingin din kung saan hanggang saan niya naabot na parang paalis yung anak niya. Laging nag-aantay, bumalik ang anak. Dahil hindi tumigil yung tatay sa prodigal son to stop loving his son. Kapatid, tayo rin po, no? Tandaan po natin, God's love does not end even when we turn away. May mga pagkakataon na parang gusto nating umayaw, di po ba? Parang, bakit ba ganito ang buhay? Kung kailan ako nag-born again, kailan ako naglilingkod sa Lord, ang daming issue, ang daming problema. Dumadating sa punto na parang yung mga taga-Egypt, mga Egyptians, yung mga Hudyo na umalis ng Egypt, tapos naggutom sila, di ba? Tapos, sabi, dadali mo lang ba kami rito para magutom, para mauhaw? Buti pa ron sa Egypt. Sabi nila. Wala naman din sila makain doon. Di ba? Parang gusto nilang bumalik. Kapatid, kung dumarating yung punto na parang ayaw mo na, dahil hiyang-hiya ka kay Lord. Di ba? Tandaan mo, si Lord nag-aantay lagi na bumalik ka dahil hindi siya tumitigil mahalin ka. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Si John Newton, isa po siyang slave trader. No? Uso kasi yung nagbebenta ng mga slave, patulad nung kay Joseph, di ba? Sa Genesis. Na-born again po siya, naranasan niya ang kakaibang pag-ibig ng Panginoon. At naging isang preacher, at naisulat niya po yung kilalang awit, yung Amazing Grace. At doon, pinakita niya na kahit gula-gulanet, wretch, ano ba yung wretch? Parang ano yan eh, parang na-shipwreck na sasakyan. Yan. Wala nang pakikinabangan. Niligtas pa rin tayo ng Panginoon. Ganun niya in-express kung gaano kahaba ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, kung akala mo na nauubos na yata pag-ibig ng Lord sa akin, o may mga struggle pa rin tayo ng guilt, thinking you've gone too far for God to love you, the Bible says His love is everlasting and have never stopped loving you. Alam niyo, kung hindi po natin babalikan yung kahit simpleng John 3:16, di po ba? Siguro kanya-kanya na tayong buhay. Maring wala talaga ako dito, no? Buti na lang, pinapaalala ng Lord. Kahit ano pa yung ginawa ko sa aking nakaraan, ilang beses ako pumapalpak, pwede pa rin akong bumalik sa Panginoon. Pag bumalik ka na kay Lord, huwag mo nang balikan yung mga naging kasawian mo ng buhay o nagdulot sa iyo ng kasawian. Katulad ng pag-ibig ng Panginoon, gusto ng Diyos, maranasan mo yung haba ng kanyang pag-ibig. Amen? Amen? It is eternal. Kaya nga po, no, sa atin po, paano natin, basahin ko lang po yung ano. Sabi dito ni D.L. Moody, God's love is like an ocean. You can see, God's love is like an ocean. You can see its beginning, but you can never see its end. Totoo nga, no? Di po ba? Na kapag ikaw pumunta sa dagat, lusong-lusong ka ng konti, ito yung simula ng, anong tawag doon? Dalampasigan. Ayan. Simula ng dagat. Pero kahit pumalaot ka, kung sumakay ka pa ng barko, parang hindi natatapos. Di po ba? Ganon pinapakita yung haba ng pag-ibig ng Panginoon. It's never ending. Amen? Kaya tayo, no, paano po ito? Rest in God's love. Huwag tumigil, huwag magdalawang isip, bumalik sa Panginoon, and share the gospel. Dahil marami pong tao na katulad rin po natin na hindi nila alam na nag-aantay ang Diyos sa kanila, na kaya silang abutin ng Panginoon. Number 3, the depth. Lalim naman ngayon. Kanina, yung wide, lapad, tapos sumunod ay yung haba. Ngayon ay yung depth, yung lalim. The depth of Christ's love, a love that reaches the lowest place. Philippians 2 verse 6 to 8, basa po tayo. Ready, go.
Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Napakagandang talata. Ang lalim ng pag-ibig ni Jesus, the depth of Christ's love refers to how far He was willing to go to save us. Ito ay ang nagpapakita hanggang saan ba malakas ang loob para ipakita yung kaya niyang suungin, para ipakita lang kung gaano niya tayo kamahal, para iligtas niya lang tayo. His love descended into the lowest place. Not only did He leave heaven to become a man, but He also suffered, was humiliated, and died in painful death for us. Yung talata pong ito, pag binabasa po natin, hiyang-hiya. Ako po hiyang-hiya. No? Yung parang, Lord, Diyos ke. Di ba? Pero, sabi diyan, who being formed in the form of men, though it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation. Sipin mo, yung kanyang pagiging Diyos, isinantabi niya, hindi po nawala ang pagiging Diyos. Isinantabi niya yung privileges bilang Diyos. Bakit? Kailangan niyang maging tao, maisilang bilang tao. Okay na sana hanggang doon hindi po ba? Nabuhay bilang tao. Pero sabi po ng Bible, no, made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Pwede namang tao lang, buhay bilang tao, okay na yun. Pero hindi nagdusa, nagsakripisyo, yung kung paano siya tuligsain ng mga tao, di po ba, ng mga nagsasabing magagaling sila. Hindi lang po yun, yung grabe. Sabi nga yung lalim ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus ay nagsasabing how far He was willing to go. Parang tayo no? Hanggang saan ba yung kaya nating suungin? Si Jesus, sabi diyan, hanggang yung pagiging masunurin niya, umabot hanggang kamatayan. At hindi lang basta kamatayan, kamatayan sa krus. Grabe po, no, yung humiliation ng ating Panginoon. Makikita po natin dito, Christ did not stay distant in His love. Instead, He entered human suffering and felt every kind of pain we experience. His love is deep enough to reach the most broken, sinful, and hopeless people. Kaya minsan sinasabi natin, no, na malalim ba yung pag-ibig ng Diyos? Hindi niya yata naiintindihan yung pinagdadaanan ko. Hindi niya yata naiintindihan kung gaano kasakit yung sitwasyon ko ngayon. Parang sinasabi natin, naiintindihan niya ba na hindi na nga ako makaahon sa kasalanan? Alam niyo po, yung klase, yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Siya mismo dumanas ng sakit, paghihirap, naranasan niya pong ma-broken heart. Di po ba? Sipin nyo, siguro, kaya pa nating tiisin yung hampasin ka, sugatan ka. Di po ba? Ano sabi natin? Katawan lang yan. Di ba? Parang ganon. Pero yung mga taong, parang si Jesus na, parang yung mga taong tinulungan mo. Tayo po halimbawa, mga taong tinulungan. Tapos, sila pa yung unang-unang, kung ano-ano yung, di ba, parang, ba tawag doon? I-persecute ka, kung ano-anong sasabihin sa'yo. Maybe the same people, mas malamang, di po ba, sa takot sa gobyerno at that time, at yung claymore ng mga tao, the same people na maaaring tumanggap ng kagalingan, mga taong tumanggap ng himala,
Mga taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos dahil sa takot lang ng popularidad ng mga tao noon, baka i-outcast ka. No? Naki-crucify him. Kaya pinakamatinding bagay doon, no, yung ma-broken heart. Yung parang heart attack ba yun? Sa sobrang sakit, di ba? Hindi mo na maintindihan. Kasama din tayo doon eh. Di po ba? Pero malalim ang pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin hindi ka naiintindihan ng Panginoon. Huwag mong sabihin hindi yung mga struggles mo, hindi naiintindihan ng Lord yan. Hindi pwedeng ganon. Naiintindihan ng Diyos. Kahit gaano ka nakalublob sa kasalanan, kapatid, ahon ka, lumapit ka sa Panginoong Yesus dahil malalim ang pag-ibig ng Diyos para kunin ka, para itaas ka at iligtas. No matter how deep our sin, struggles, and suffering, His love goes even deeper to rescue us. Jesus emptied Himself to become one of us, and He is willingly lay aside His divine privileges to experience suffering. Noong time ng Roman culture, ang crucifixion was the most shameful form of execution. Parang malaking kahihiyan yung parusahan ka ng pagkamatay sa krus. Kasi it is reserved for the worst criminal, traitors, and slave. The victim was stripped naked, beaten, mocked, and left to die in public to be an example for others. Ang sakit-sakit noon, di po ba? Tayo siguro, sabi nga tayo, pwede pa siguro dahil may mga kasalanan tayo eh. Pero yung Diyos, nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, para iligtas ang matitigas na ulo ng mga tao. Tiniis ang lahat para maging isang pusakal, no, na kriminal. Kahiyahiyang klaseng kamatayan. Kasi pag parang sa panahon natin ngayon, di ba, pag yung mga, ano bang sentence, wala kasi tayong death penalty, di ba? O yung mga mataas na klase ng sentensya. Ibig sabihin, ang sama mo. Hindi bagay kay Lord yun eh. Pero dapat niyang gawin. Kasi di po ba, sa tindi ng pagmamahal, sa lalim ng pag-ibig ni Jesus para magkaroon ka ng kaligtasan. Alam niyo kapatid, paulit-ulit to, no? Pero kailangan nating balikan para matakot tayo na bumalik sa kasalanan. Amen po ba? Di ba? Kasi nakakaya kay Lord, nakakaiyak para hindi natin suklian ng tama ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya dapat po mga kapatid, yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon, makita po sa ating buhay. Na tayo po mismo, ma-reach po natin ang napakaraming tao are still sinful and broken and kailangan po nila ng ating Panginoong Yesus. Sabi po ni Charles Spurgeon, sabi diyan, the cross is proof that no matter how deep our sin, His love goes deeper. Amen? Talagang sa lalim ng pag-ibig ng Panginoon, kaya niya po tayong abutin. Do you believe Christ can reach you? Have you ever felt too broken or sinful for God's love? Do you struggle to believe that Jesus truly understands your pain? Remember, the cross proves that He does, and He went to the lowest place to bring you back. Dapat po mga kapatid, tayo po mismo, lalo na sa mga kapatid natin na hindi makabangon sa tindi ng mga emotions, they are too much frustrated and depressed. Bakit natin di sabihin sa kanila yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon? Binaybay niya, umabot siya hanggang kamatayan sa krus para iligtas lang tayo, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. And number 4, the height of Christ's love, a love that lifts us to glory. Gaano ba kataas yung taas ng pag-ibig ng Diyos? John chapter 14, verse 2 to 3. Sige po, basa.
sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. At kapag naihanda ko kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasamo ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. The height of Christ's love, a Christ that lifts us to glory. The height of Christ's love refers how high His love lifts up. Kung gaano ba kataas na mula sa pagkakasadlak natin sa kasalanan, itinaas tayo ng Panginoon at hanggang saan Kanya itinaas. From sin and death to eternal life and glory with His Son. His love does not just save us from destruction, hindi lang kaligtasan mula sa kapahamakan, kundi ang gusto ng Diyos, makasama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian, manatili, makasama niya sa kanyang tirahan. Amen po ba? To dwell with Him forever in heaven. He does not just forgive sin. He makes us sons and daughters of God. Isipin niyo kung paano yung parang before, after, di ba? Before, no? Makasalanan, pinatawad ka, tapos okay nang pinatawad eh. Ibang klase si Lord. Ginawa Kanya pang anak ng ating Panginoon. Sons and daughters of God. For those who believe Him, He gave them the power to become sons and daughters of God. His love raises us from spiritual death. Papuntang impyerno. Dapat tayong hatulan ng kamatayan, walang hanggang kamatayan sa impyerno. Pero, binago ng Diyos. Kinuha ka ni Lord. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Binigyan ng bagong pagkatao. Amen? Amen po ba? New identity. He has prepared a place for us in heaven, proving that His love that does not just restore, it exalts. Minsan nga sabi natin, okay na ako dito, Lord. Pero sabi ng Lord, hindi. Kailangan ma-experience mo ang kalangitan at maranasan natin ang sa piling ng Panginoon. Christ's love does not lead us where we are and takes us to a higher place in relationship with Him. Sabi po ng just of John 14 na binasa natin, isa po palang tradisyon nila na kapag ang asawang lalaki ay ikakasal na, babalik siya sa tahanan ng kanyang tatay at i-prepare ng yung bahay o silid para paghahanda sa kanyang mapapangasawang babae. The groom would then return to take his bride to live with him in the home he prepared. And that's just what exactly Jesus meant. Jesus as the bridegroom prepare a place for His bride, the church, spotless, without wrinkle. Amen po ba? Nakukunin ng Panginoon at isasama sa kalangitan. Amen? Kaya po tayo bilang mga heirs of God, tagapagmana, di po ba, ganyan kataas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid, tayo po, sa ating pong pamumuhay, dapat we should live with heavenly perspective. Stop living for temporary things. Huwag pong masyadong, minsan kasi, di po ba, tangay na tangay tayo sa gawa ng sanlibutan. Yung buhay natin, parang taga-sanlibutan na rin po, Dapat ang kaisipan po natin ay kaisipang ang tunay na lugar natin ay walang iba kundi ang kalangitan. Amen? Walk with your new identity. Share the hope of heaven with others. Alam niyo po, nakakatuwa, nung nakaraang Sunday, sino po kasama ng namigay ng mga Bible at nag-share? Nakakatuwa dahil hindi tayo tumitigil mag-share ng salita ng Diyos. Hindi ka lang nag-distribute ng Bible. Nung pumunta tayo sa isang lugar, natutuwa ako kasi galing tayong church, di ba? Naka-best Sunday dress tayo. Naka-full gospel. Nakalimutan ko nga mag-chinelas. Naka-heels pala ako. Pagpunta tayo doon. Namigay, nag-share. Meron mga iba't iba, iba't ibang klase. Alam niyo po, iba-iba yung pagtumanggi yung mga tao.
nakikita nyo agad kung ano ang kailangan nila. Talagang kailangan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Nung pumunta naman tayo dito, no, sa second service, natutuwa din ako dahil may isa tayong kapatid, talagang naka-heels din siya. Wala tigil. Share ng gospel, namimigay ng Bible. Hindi po ba? Dapat maraming mga tao, hindi nila alam ang kalangitan. Maraming mga tao, hindi nila alam yung lawak, yung lapad, yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya dapat hindi po tayo tumitigil magbigay ng pag-asa sa napakaraming tao. Amen? And our conclusion, the all-encompassing love of Christ, the breadth of Christ's love, the length of Christ's love, the depth of Christ's love, and the height of Christ's love. Sabi po ng Romans 8:38-39, basa po tayo, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, mga pamunuan, at ang kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Meron bang makakapaghiwalay sa'yo? Tatanggihan mo pa ba yung klase ng pag-ibig ng Panginoon? This verse is the ultimate declaration of Christ's love. So powerful that nothing can separate us from the love of Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, ito yung pagkakataon na ma-realize natin gaano kakamahal ng Panginoon. Two things po. Una sa'yo, the power to grasp Christ's love. Minsan, mahirap, hard to fathom, no? Hirap intindihin. Kung ilalagay natin sa sarili nating kakayahang magmahal o ibigin ang iba, talagang hindi po natin kakayanin. Pero bakit ba ito sinasabi sa atin ng Lord? Una, ano man ang kalagayan na meron po tayo, walang dahilan para panghinaan tayo ng loob. Walang dahilan para sabihin mong gusto mo nang tumigil, gusto nang give up. Kasi si Lord, binigay niya ang lahat para ipakita lang sa atin yung klase, yung lapad ng pag-ibig, lalim ng pag-ibig, haba ng pag-ibig. Actually, hindi nga talaga masukat yung pag-ibig ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, kapatid, minsan hiyang-hiya tayo sa Lord dahil ang dami na nating mga failure. Minsan, iniisip natin, patatawarin pa ba ng Lord yung katulad ko? Tatanggapin pa ba ako ni Lord? Makakapaglingkod pa ba ako sa Panginoon? Walang hindi kayang abutin ng Diyos. Amen po ba? And another thing, kung alam mo yung klase ng pag-ibig ng Lord sa iyo, bakit natin to ipagdadamot sa iba? Dapat parte na ng buhay natin to share the gospel, to share Christ's love. Kaya hindi Bible month o hindi Salvation Sunday or what activity. Dapat nasa ano mo lagi to extend, to let other people, nakatulad mo rin, na dati walang pag-asa, dati puno ng kasalanan, dati frustrated sa buhay. Bakit hindi mo i-share sa kanila? Amen po ba? Dapat yun na lang yung reason we live, di po ba? Na parangalan si Lord para sabihin that whosoever believes, matupad yung salitang yun na kailangan makilala nila si Lord sa pamamagitan po natin. Sa'yo, tanggapin mo yung klase ng pag-ibig ng Panginoon at sabihin mo rin sa iba. May we sing this song. Isa po itong pagdideklara ng klase ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, ang wagas mong pagsinta
sinusuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ko sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo ko. Tayong lahat. Kapatid, nararanasan mo ba sa buhay mo na parang gusto mo nang tumigil, but at this time, after you hear and reassuring you of the love of God, sabi mo kay Lord, Lord, gusto ko magkaroon ng panibagong panimula ulit sa iyo. I want to have a good start. Gusto ko na ulit, Lord, na yung relasyon mas maging malapit kaysa dati, mas maging maapoy kaysa dati. Makapaglingkod ako ulit sa iyo, Lord. If you are asking for the Lord's new chances and new start, kapatid, inaanyayahan kita, you can come over and let us allow the Lord to minister to us. Maaari po ba nating sama-samang itaas ang ating kamay sa Panginoon? Sasambahin, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin at sasabahin kami akahin at iyong dalhin hanggang May we raise our hands to God. Hallelujah! Sing it loud to the Lord! Na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin sasambahin. Raise your hands to God. Lord, nawa sa narinig po naming iyong salita. Tatak mo po sa aming puso at isipan. Nawala ng dahilan para balikan po namin yung mali naming buhay nung nakaraan. Walang dahilan para tumigil kami ng aming relasyon sa iyo, ng aming paglilingkod. Hindi namin kayang bayaran yung klase ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Shower unto us the kind of love that you have, Lord Jesus. That we may able to love that kind of wideness, the depth, the length of your love. Turuan mo kami, Panginoon, sa panibagong pasimula na binigay mo sa amin ulit. That we may able to extend that kind of love to many people. Huwag kaming gumib up sa mga mahal namin sa buhay. Kung sila'y hindi paligtas, huwag kaming pumigil to share the gospel. Huwag kaming gumib up, even people are hurting us, to forgive them. Huwag kaming gumib up sa mga taong kakaiba, na hindi kapareho ng mga standards or even they are unlovable. Teach us to love like you love, Lord.
Turuan mo kami, Panginoon, to share your gospel and let the people know na merong langit ay buhay na walang hanggan. May Diyos na nagmamahal sa kanila. That their lifelong search for love can only be found in you, our Lord. Marami pong salamat. Nawa, we may able to grasp your love that is beyond comprehension, that we may have the fullness of God in us. Anumang mga pangangailangan ng iyong mga anak ngayong umagang ito, patuloy kang kumatagpo, Panginoon. Ang mga may sakit at karamdaman, iyong pinagagaling, O Diyos. Ang mga may pangangailangang pinansyal, material, all their needs, O God. Lord, provide, Lord, in Jesus' name. Ang sino man, Panginoon, Lord, na may mga problema sa pamilya o relasyon, sa trabaho, magkakaibigan, Ikaw ang Diyos na nagre-restore. Ikaw ang Diyos na nag-aayos. Let there be the forgiveness. Let there be love, humility, O God, to be upon them, Lord. At lalong-lalo na, Lord, sa spiritual naming pamumuhay. Lord, pag sumikapan namin araw-araw, kausapin ka namin, marinig namin ang iyong salita. Ang aming personal na relasyon sa iyo, hindi titigil, mas lalo pa itong lalalim. Tuturuan mo kaming makilala ka pa namin ng lubusan. We thank you, Lord God, for all the needs, Lord, ng pangangailangan. Tinanggap namin ngayon, sinalo namin ngayon, O God. Thank you for your mighty blessings and favor. All these we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen.